Pag-usapan natin itong mga ilang araw ng pinag-uusapan ito na di umano galing sa business community o sektor, grupo na mas gusto rin nila na ang maghawak ng bansa ay si businessman tycoon na si Ramon Ang. At syempre kinagulat ito ng iba. At ang kinukot pa nila ay military. Mukhang wala namang kinalaman ng military. So para hindi kayo magpanik at hindi kayo mabahala sa balitang ito, si Mr. Ang ay sumagot na sa issue sa magitan po ng kanyang social media account at ang sinasabi hindi naman siya pumapasok sa politika. Pakinggan po ninyo itong report na ito. Kabilang sa mga pangalang lumalabas ay ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang. Nakarating na raw yan kay Ang. At sa kanyang Facebook page, sinabi niyang hindi raw siya papasok sa politika. Kilala raw siya bilang isang taong tahimik na nagnenegosyo at sumusuporta raw siya sa gobyerno at sa mga komunidad. Mananatili raw siyang ganyan. Alam daw ni Ang na maraming hinaharap ngayon ng bansa. Naiintindihan niya kung bakit gusto agad itong masolusyonan. Pero ang pagsulong ay hindi lang dapat nakadepende sa isang tao. Kailangan daw iisa ng direksyon ng gobyerno, pribadong sektor at ang publiko. Napariyak din si Congressman Paulo Duterte tungkol sa pagkakaroon ng umano'y caretaker president. Nakababahala raw ito at labag sa ating konstitusyon. Kung mangyari nga yan, para raw tayong banana republic na pamumunuan ng kung sino ang highest bidder. Dagdag pa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na pressure para mag-resign si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito rin daw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kung totoo raw ang mga impormasyong ito, sabi ni Pulong, iniimpluwensyahan at pinamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Nakabalik na raw ang mga oligarch. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, hindi sila magpapadala sa mga walang basihang impormasyon. Sa programa naman ng One Balita Pilipinas, nakapanayam ni Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosem, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Giit ng alkalde na hindi makatutulong sa bansa, lalo na sa ating ekonomiya, ang anumang uri ng kudeta o destabilisasyon. Mr. Ramon Ang is a well-established, di po ko mag-aalangan considering his background. Speculations lang po yan. At sa ngayon, wala akong nakikitang paraan na magkakaroon ho ng successful na destabilization. I don't think the military will ever be compelled to do something extrajudicial unless there is a compelling reason. Nagbabalita mula sa front. Ayan, no? So, linaw. Si General Magalong, Mayor Magalong, na sinasabi lang maka-DDS, yan ang nagsabi. Hindi pwede at hindi naniniwala siyang makikialam ang military. Yun namang grupo ni Mr. Ang nagsalita na hindi rin. So, kung sino man nagpakalat nito, baka nanggugulo lang o baka nagtry lang kung makakagatin ng tao. Pero kung labag po sa batas, sabi nga ng ibang mga abogado ay hindi naman tama. Pero kung yung sa side naman ni Pulong Duterte, alam naman natin kung anong dahilan kung bakit ayaw niya. Siyempre, ang gusto niya kung mawawala si Pangulong Marcos, yung kanyang kapatid ang papalit. O personal interest yun. Okay? Pero hindi yan ang kailangan niya. Ang kailangan talaga ay suportahan ng mga Pilipino si Pangulong Marcos dahil ginagawa naman niya ang dapat gawin para sa katahimikan at development at higit sa lahat, ipinatigil ang korupsyon at pinapanagot niya. Ipakukulong nga eh. At yan ay suportado ni Mr. Ang, naniniwala ako. Laging kasama at madalas o nakakaroon ng pagkakataon nakakasama ni Pangulong Marcos si Mr. Ang sa mga project dito sa hindi lang Metro Manila. Sa maraming mga pinag-uusapang development. Dahil ang negosyante pong ito ay talagang tumutulong sa pamahalaan. Ginagamit lang ng iba. So, iiyak na naman yung mga DDS dahil sabi ni Magalong, hindi pwede, walang ganyan, hindi maganda. Ang military junta o military takeover or pag-aklas ng military, hindi daw solusyon. Ayun. Ay yung mga DDS, yun ang atat na atat eh. Lalo na yung mga retired general. Pasintabi na, sabi ni, sino may sabi nito? Gilbert Chodoro, si Gibo Chodoro, Department of National Defense, kakaunti, minority, iilan lang na mga retired general ang nag-iingay tungkol dyan. Ang marami o majority ng mga retiradong general ay tahimik, hindi nakikialam. Nire-respeto ang chain of command,
at ang liderato ni Pangulong Marcos. Iyan ang sinabi ng Department of National Defense Secretary. So, sabi na nga ba lahat ng nangyayari, anggulo, propaganda, gimmick, for publicity, ay ingay lang ng mga maka-Duterte, vloggers at iba pa, na wala ngang nakukuhang suporta kasi illegal. Bawal makialam ang military. At hindi yan susuportahan ng majority ng mga Pilipino. Ang may gusto niyan yung may sariling interest lang. Gusto lang mag-take over sa gobyerno. Pero ang solusyon, hindi yan ang solusyon. Ang solusyon, rule of law. Ipatupad ang batas sa lahat ng oras at pagkakataon at kahit kanino. Kung lumalabag, panagutin. Yun ang ginagawa ng gobyerno. Diba? Kaya, ewan ko, walang kasawa-sawa yung mga propaganda ng mga Duterte supporters. Wala namang naniniwala sa kanila. Sila-sila na lang, gagamitan lang sila. Video, istorya, pinipay, organization, akala mo, dumadami, lumalakas, ala na. Mula nung mag-away-away sila, tuloy-tuloy yan. Nag-away-away yung mga vloggers, nag-iinggitan na rin yung mga politiko, mga kanya-kanyang gimmick na, yung iba na nahimik na, nagnegosyo na rin, yung iba nakibagay na, lalo na nga ngayon, na sinasampulan na at gagawin, ipapakulong talaga lahat ang mga sabit. Kaya nakita nyo, sino ba yung mga senador na naunang under investigation at pwedeng makulong? Mga kilalang pro-Duterte yan. Nasa minority ngayon. Di ba? Yun yung grupo ng humarang dun sa o natulog dun sa Fort Meade kaagad-agad na dapat ay inaksyonan ang article of impeachment laban kay Sara. Sino ba yun? Si Estrada, si Villanueva, at saka Escudero. Hindi sila sumunod doon sa Fort Meade. Walang nangyari. Pero ngayon, merong Fort Meade na utos ang Pangulo. Kaagad-agad, malawak ang investigasyon. Kaagad-agad, pag nagkaroon ng warrant of arrest, hulihin sila. Kung hindi na ipatupad ni Escudero at ng mga senador ang Fort Meade na pag-uutos tungkol sa trial, ang Pangulo ini-apply ang Fort Meade na tinatawag, kaagad-agad panagutin ang dapat managot base sa ebidensya ayon sa korupsyon. So, relax lang kayo. Ayaw ni Ramon ang makialam sa gobyerno dahil hindi politiko. Hindi daw mangyayari yan. Ang nagpakalat nito, baka may agendang iba. Huwag natin paniwalaan. Kung sino man ang gumawa nito, hindi natin alam. Sino ang nasa likod nito? Pero yung sinabi naman ni Pulong na marami kung ano-ano ganito, interest lang nila yun. Kasi ang gusto niya yung kanyang kapatid ang pumalit. Kaya nga sila nagpapabagsak ng gobyerno. Hindi lang makakaya pabagsakin So ano man ang sasabihin nila? Dapat si Pulong at yung mga Duterte mahimik na lang sa isyong yan. Kasi ano man ang sasabihin nila, backfire lagi. Laging isipin, kasi ang interest nyo ang nangingibabaw sa inyo. Hindi interest ng bayan. Kaya, well, opinion ko lang yun. Malaya kayo kung ano inyong masasabi dyan. Diba? Please like, share ng ating mga video.